ang mga komentaryo. Saktong-sakto lang ang mga komentaryo sa MI Before nyo online radio sa Pilipinas. Si Edman Sera at Omar Clerigo na akong maglilingkod sa larangan ng radio broadcast. Isang oras na talakayan, isang oras na balitaan, isang oras na komentaryo. Saktong-sakto lang ang mga komentaryo at balita tuwing araw ng Sabado at Linggo, alas 9 ng umaga. Saktong-sakto lang ang mga balita, makatotohanan na papanahon sa MI Before. Sa MI Before nyo online radio sa Pilipinas na papanahon. Makatotohanan na papanahon sa MI Before. Palatuntunan, saktong-sakto lang ang mga balita. Saktong-sakto lang ang mga balita. Saktong-sakto lang ang mga komentaryo. Saktong-sakto lang ang mga komentaryo. Yun, magandang umaga po. Online radio sa Ngayon po ay January 28. isang oras, Tatlong tulog na lang ay sweldohan na naman. isang oras na komentaryo. Kumusta po? Wala ho yung partner natin. Medyo may lakad. Medyo may lakad. Alas 9. Dahil kakaunti ho ang lakad ni Boss Ed, sana ay maging matagumpay ang kanyang lakad. Papanahon. Tsaka doon nga po pala sa nangangailangan ho ng petchay. Ay available ho dito sa radio station, dito ho sa may, ano ba ito? Ano bang, barangay Pachoco na nakakasakop dito sa ating, sa venue ng ating radio station. Ano doon sa nangangailangan ho ng petchay, ay pwede ho kayong pumunta lang. Dini ho ko sa sa radio station at manguha na ho kayo at pinamimigay na ho. Ngayon kung nahihiya naman ho kayo, di pwede rin ho magbayad. Yung baga naman hong tatlong puno ay worth 20 pesos, ay ayos na yun. Saktong-sakto lang ang mga komentaryo at balita tuwing araw ng Sabado at Linggo. Sa Martes tataas na naman ito yung mga maiinit na mga balita ho ngayon sa atin sa Pilipinas. Syempre yung walang kamatayang charter change at patuloy binabanggit nga organisado kasi yung yung PI yung People's Initiatives at talagang ibig sabihin may nagtitimon dun sa People's Initiative para baguhin yung Constitution. Yun ho ang mainit-init na laging balita at mamaya nga daw ho sa Metro Manila ay may kick-off rally itong bagong Pilipinas. At mukhang doon ho ay tatalakayin yung itong People's Initiative ng mga senador, ang mga bisita nila, mga senador, mga politiko. Mamaya, sigurado hong traffic dyan sa Kamaynilaan. Ngayon, kung kayo ay nandini sa probinsya, manood na lang ho tayo sa TV. Before nyo online radio sa Pilipinas na papanahon, makatotohanan na papanahon. Bukas sa Martes, bukas pwede na ho kayo magpakarga, magpa-full tank na ho kayo. Ika-4 na sunod-sunod na pagtaas ngayon 2024. Ang month ng January, pailan ba ito? Pa-4, pa-3 na pagtaas ng presyo ng gasolina. Ito isang hipo nung sigalot dyan sa may Red Sea. Kaya ito, kagaya nito, itong patuloy na pagtaas na naman ng presyo ng gasolina ay natatakloban, nawawala sa pinag-uusapan dahil nga po itong namumurong People's Initiative para baguhin yung Constitution. Ang mga balita May mga binabanggit ho na time kasi ng FBR ho nagkaroon din ng People's Initiative pero hindi rin ho nagtagumpay dahil sino bang senador yung tumutol noon
mukhang itong yung namayapang Senador Miriam Defensor Santiago. Siya yung isang tutol doon sa People's Initiative na para sa pagbabago ng Constitution. Sana kung magkaroon ng pagkatapos kasi nito, alam ko plebisito. Kaya sana maliwanagan din hindi ho tayo kasi maraming matagal na po ito tinatangka ng ilang mga politiko para baguhin yung Constitution. Tayo bata pa ho tayo, hindi nga ho natin natutukoy pa yung ilang mga provision diyan sa 1987 Constitution. Although sabi ko nga ho sa mga nagdaang programa natin, yung 1987 Constitution ay maraming butas kaya siguro nagkakaganito-ganito. Pero ang pagtingin ko lang hindi naman malaki yung sistema yung kamalian ng sistema bakit baga hindi natin ipaubaya sa taong bayan talaga yung at saka siguro masampulan yung sistema kasi parang hindi gumagana pero maraming mga politiko yung sumasang-ayon mga kanila at kahit yung mga pangkaraniwang mamamayan ay parang sumasang-ayon kasi una wala din naman walang paroroonan ang kanila hikos pa rin naman kami kahit hindi baguhin ng Constitution nandiyan pa rin yung corruption hikos pa rin ng taong bayan ang binabanggit ng ilang mga pangkaraniwang mga mamamayan sige baguhin na nga nang magkaalam-alam na kung ano ba talaga ang gusto nilang idagdag o alisin diyan sa 1987 Constitution. Tandaan niyo po dati economic provision lang yung pinag-uusapan para daw sa pagbabago sa usapin ng ekonomiya. Pero ngayon pumapasok po yung yung political amendment ibig sabihin yung pagpapahaba ng term ng mga nakuluklok ng mga politiko. Ang saga ng atin naman kung mahusay yung politiko at kung nararamdaman ng taong bayan yung serbisyo niya, makatuwirang serbisyo sa mamayan, bakit baga hindi Pero yun tingnan din ho natin yung ganong. Mahirap po kasi na sang-ayon tayo na sang-ayon pero sa huli tayo yung api. Good morning po. Good morning kay Sir Joel Luwarca. Laison Luwarca ng Barangay Panggulayan, Pinamalayan. At syempre, kay businessman Julius Marasigan na ngayon ay busy sa kanyang business. Sana Sir Jotu kung dumaan ba sa may BIR sa certificate or dumaan ba sa DTI yung business na yan. Anyway, biro lang po, hindi yun naman kunwaryaan lang na business atari. Doon po sa mga may mga sasakyan sabi nga ho natin muli tataas na naman ito at mukhang sa gasolina po aabuti ng 2 pesos hanggang 280 pesos ang dagdag na presyo sa gasolina at parang sa diesel 40 centavos. Malaki pong yan, malaking kawalan sa mga transport sector. Imagine niyo ho yung 2 piso na lang ay 280 nga po ata yung dagdag sa presyo ng gasolina.
Imagine niyo, 2 piso. Full tank ng sasakyan mo ay 30 liters. Oh, 60 pesos din yun. 1 kilong bigas din yun. Ano? Buti kung malaki po yun malaking kawalan. Malaking dagdag, ano? Samantalang pag nagro-rollback, magkano yung rollback? Gis, centavos, 20 centavos. Wag naman sana, no? Kahapon, ang pinag-uusapan nga namin ni Sir Ed, parang pagpasok ng 2024, talagang sobrang hirap. Hirap ng pamumuhay ng sambayan ng Pilipino, ano? At ito pa nga ho, yung paparating na El Nino ay mararanasan natin. At mukhang nadadagdagan pa yung mga probinsya na nakakaranas na nitong matinding tagtuyot. Problema natin po yung sa usapin ng agrikultura. Kahit nga ho walang El Nino at walang ganitong tagtuyot na ang Pilipinas, tuloy-tuloy yung pagbagsak ng ating ekonomiya, partikular yung ito sa agrikultura, sa usapin ng bigas, sa usapin ng bigas, ng palay. Sabi nga ho natin, kung patuloy na walang aksyon ang gobyerno sa mga magsasaka na tuloy saka, mura naman ho ang bilihin ang palay pero mahal ang pestisidyo, baka ho tumigil na itong mga kapatid natin magsasaka sa pagbubungkal ng kanilang lupa. What if kung ang mangyari ay itong mga kapatid natin magsasaka na ito ay ang gawin ay para lang sa kanilang pamilya, ang kanilang itatanim para sa pangangailangan nila, sure ball, maraming kita dahil mag-i-import ang bansang Pilipinas. Tayo pasalamat tayo dun sa mga magsasaka, sa mga magulang na mga magsasaka na ang kanilang mga anak ay pinag-aaral nila para sa agrikultura, ano. Papasalamat tayo din na kumpara doon sa, kasi imagine mo kung bakit ka nagsasaka. Una, para sa pangkain ng iyong pamilya. Ikalawa, para sa pag-aaral ng iyong mga anak. Ngayon, sa hirap ng iyong ginagawa sa sakahan, ikaw baga tatay o nanay, ang gagawin mo ba sa anak mo ay gayan din. Yung ibig sabihin, ganyang kahirapan din. So, pinakamahirap na trabaho po, yung pagbubungkal ng lupa, yung pagtatanim ng palay. Pero, walang malaking nakikita tayong benepisyo na nanggagaling sa gobyerno. Ano? Lalo pa nga po, dumadating yung time na magkano ang kilo ng palay? Sa farm gate, inaabot lang po ng dati ng 10 piso, 8, 12. Sabi nga nung ilang kaibigan natin, mahal pa yung darak. Ngayon, yung papalapit pong itong paparating na El Nino na ito. Hindi lang pala yung perwisyo nito, kahit itong mga pananim ng mga sibuyas at yung mga produktong pang-agricultural mawawala. Malilimit, ibig sabihin magkukulang, kaya magkakaroon ng legal na pag-angkat, tayo dati sinasabi natin na hindi naman sagot yung importation para matugunan yung pangangailangan ng mga ng tao, kasi tayo yung Pilipinas agricultural land po, tayo sa mga tanim na agricultural, yung kalupaan natin. Although, sabi nga natin, 3/4 ng ating bansa ay katubigan at 1/4 dito ay lupa. Pero, favorable para sa pagtatanim ng mga halaman. Dapat ito yung pinauunlad natin, dapat ito yung kinakawa natin. Inaayos, para mapakinabangan ng mga mamamayan. Good morning daw po sa Agdan, Austria family. Diyan po sa Barangay Malad, and happy birthday po. Happy birthday kay Ninong Himi. Manibo, Austria.
na ngayon ay nasa langit na. Ginugunita po ng kanyang mga mahal sa buhay ang karawan ngayon ng kanilang mahal sa buhay ang Lulu Himi. Ano? Jaime Austria. Jaime Manibo Austria. Nalilito ang tulad mo'y parang usok unti-unting At syempre, get well soon sa tiyuhin namin kay Engineer Austria, no, na may sakit din ngayon, ano. Sabi nga po ng nanay natin, walang imposible, dasal lang yan, dasal. Get well soon sa tiyuhin namin kay Engineer Manibo Austria, na ngayon ay may karamdaman, ano, kayang-kaya naman yan. ito'y payo lamang mula sa akin, kaibigan, na sa iyo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon, pagkat ito'y may hanggan. At syempre, binabati natin si Kuya Andy Bidon ng Barangay Kalokmoy, Socorro, ano. Magandang umaga po sa inyo diyan sa Barangay Kalokmoy. At syempre kay konsehal, kay Kagawad Sani Gomez ng Barangay Fortuna, na presidente rin nitong Samahang Pangkabuhayan at Pang-Agrikultura ng Fortuna. Magandang umaga po sa inyo mga sa sakap diyan sa Barangay Fortuna, Socorro. At hindi ho natin makakalimutan syempre itong Malugay Farmers Cooperative na pinamumunuan ni Papa Doms, ni Kuya Doms, Dominador Remendados Jr., na ngayon ho ay busy sa kanyang farm, sa kanilang hagdan gulayan diyan sa Barangay Malugay. Magandang umaga po sa inyo. At sana sa pagbisita po namin diyan ay ma-interview uli namin kayo regarding diyan sa inyong sekreto kung ano ba yung organic fertilizer na pinoproduce ninyo diyan sa Malugay Farmers Cooperative. Unting nawawalan, nalilito ang tulad mo'y parang usok unti-unting naglalaho. At syempre, kino-congrats natin si Sir Michael Atienza, na napakasipag ho i-organize yung kanyang mga kabatch para lang mag-banding, magsama-sama. Ito naman yung taong ito, hindi man ito hindi lahat kasama, pag nag-invite ito ay lahat ay dumarating din halos, kasi wala namang keme-keme ito. Congrats kay Sir Michael Atienza na pag nag-organize ng kanyang mga kabatchmate ay hindi drawing. Isip mo'y unti-unting Siyempre, good morning po dito sa mga barangay pulis ng Barangay Lumang Bayan na masisipag at laging naka-duty, on duty lagi sa Barangay Lumang Bayan sa kanilang mga sityo. At syempre sa BHW at BNS ng Barangay Lumang Bayan, at dito syempre sa lahat ng barangay opisyal ng Barangay Lumang Bayan. Magandang umaga po sa inyo. mula sa akin, kaibigan, na sa iyo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin May binabanggit po yung yung bantay bigas, yung parang yung tuloy-tuloy, at may mga probinsya na patuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas, Although may mga sa kamay nila nata parang may 52 pa, may 52, pero yung pinakamahal na po ata inaabot ng 60 pesos. Pero maganda-ganda na daw po na kaunti 'yon. Hindi lang ho natin alam yung sa ilang mga probinsya na nagtataas din ewan ko dito sa Kalapan. Alam ko yung pinakamagandang bigas na
ay umaabot ng 60, 62 or 63 per kilo po yung presyo. Imagine niyo naman yung Mindoro sabi dati sa pagsusuri, yung Mindoro po yung Oriental Occidental, kahit pa daw ho magtriple o magdoble magtriple yung populasyon ng Pilipinas, ay Mindoro pa lang, Oriental at Occidental, ay kayang pakainin yung yung mga tao. Pero ngayon parang madami kasi pong halimbawa yung mga land conversion, yung palayan na ginawa ng subdivision, nagkukulang, nawawalan po ng kasi imagine niyo naman mababa yung presyo ng kanilang mga palay. Kaya ang konsepto ng ng mga magsasaka, ibebenta na lang namin ito sa mga real estate businessman kasi wala talaga silang kita Kaya yun, nawawala na yung dating taniman ng palay, ginagawa na lang ang subdivision. Mahirap po yan sa bahagi po natin na ay tayo dati inaasahan natin na kahit yung Mindoro, hindi ganito, hindi sasabay ito sa pagtaas ng presyo na sa kamay nila sa National Capital Region, yung pagtaas ng presyo ng mga bigas na ito. Pero kahit dito sa mga magtitinda dito sa atin sa Mindoro o dito sa Calapan, ganun po ang presyohan, Buti na lang yung nanay ko may kaunti pang parsela ng sakahan din sa part ng Malad. Magandang umaga po sa mga kababayan natin, kabarangay natin dyan sa Barangay Malad. Isip mo'y unti-unting nawawala't nalilito. Ang tulad mo'y parang usok, unti-unting naglalaho. Tanging hiling ko lang sa'yo, nakaraan ay tanggapin, at ang ngayon ay harapin. Ang bukas mo'y darating pa. At syempre, yon, baka daw makalimutan. Magandang umaga po kay Sir Rio Panaligan Tupasi ng Barangay Concepcion. Juan, Sir, kumusta po? At syempre kay sa iyong darling, kay kay Madam Panahon, pagkat kay Madam Miraples. ganan, Kay Madam, magandang umaga po sa inyo. At sana po ay lagi kayong ligtas. puso. Tayo dito sa saktong-sakto lang. Patuloy din ang ating paalala sa ating mga kaibigan at sa ating mga mamayan na ito hong panahon na halos matindi ang lamig. Hindi ho natin alam kung ano bang temperatura bumaba ang ito. Alam ko nung last week lang 24 degrees Celsius yung 19 or Kaya medyo ingat-ingat din po Kailangan ho natin ngayon ng masabi? Sweater month. Sweater month daw ho. Itong month ng January. At abutin pa daw ho ito sa first week ng February. Ito matinding lamig hong ito. Sa akin, kaibigan, na sa iyo'y nagmamahal. Kaya ho dun sa mga may problema sa paa. Mga rayuma medyo dahan-dahan ang kain ng baka. Alam niyo naman. Totoo ba 'yon? Totoo po ba 'yon na pag kumain ng pag may rayuma ka ay gamot daw ay yung karning baka? Kaya't bigyan mo ng Siyempre, good morning po sa mga kina Pastor Greg Habat ng Barangay Biga Pola. tulad mo. At sa Perez Ornos family diyan sa Barangay Kalima. Pola. Kina Tatay Putin at saka kina Madam Jovelyn Perez Ornos. At congrats nga po pala nung isang araw ko lang nalaman, ito pa lang si Consul Lemuel Mamposte ng Barangay Panikihan Pola ay pinalad po pala nung nagdaang eleksyon. Doon ko lang ho nalaman, nung isang araw ko lang nalaman. Hindi man lang nakapag-celebrate
Sir Joel Luarca, kung napapakinggan nyo po ako, ay i-congrats nyo po ang inyong kumparing konsehal, Limuel Bamposte. Congrats po. Isip mo'y unti-unting nawawala't nalilito. Ang tulad mo'y parang usok. Kahapon na tayo ang tinalakay natin doon sa episode natin at kasama natin si Paring Ed yung ilang yung turismo kasi nababanggit naman ho natin to yung Pola po kasi yung bayan ng Pola sa pamumuno ni Mayora Ina ang pinanghahawakan nila sa kabila nung nagdaang kalamidad sa kanila mula nung oil spill tapos itong ASF na sabi nga niya nung isang araw wala nang baboy or wala nang karning baboy sa although kung meron kakunti sa bayan ng Pola kasi nga po nung tinamaan ng ASF itong bayan ng Pola kaya parang ang tutok nila ngayon yung sinasabi ni Mayora Ina yung turismo. Tama po yan kasi kung pupuntahan mo talaga at ihingi mo ng budget yung tourism department ay mapapaganda natin yung bayan natin. Una kasi pag ang turismo ang pinanghawakan mo, kailangan mo makakatulong ito para sa kabuhayan ng mga mamayan. Ikalawa, yung infra, pagagandahin mo syempre yan para sa turismo at syempre yung peace and order, yung political stability ng mga establishmento na pagtatayuan mo kailangan na maganda, tahimik Buksan mo ang kaya medyo yun kasing yun sa turismo kasi ang paunlarin mo diyan bukod doon sa although nandiyan yung magagandang mga tanawin diyan sa bayan ng Pola. Meron diyan sa barangay Tagumpay, diyan sa barangay Misong, may mga magaganda home beaches diyan na tamang-tama sa sa ngayong papalapit itong summer season. lilito. Kaya yung tutok ng bayan ng Pola yung turismo sana makita rin ito ng probinsya at matulungan itong bayan ng Pola ay yung binabanggit nga ho natin kahapon at doon sa interview natin kay Madam Ina ay parang yung danyos ay hindi pa din halos nakakarating doon sa bayan ng Pola, particular doon sa sektor ng mga mangingisda wala pa kaya tayo sa kabila nung naranasan nilang kalamidad sa bayan ng Pola sa February 26 parang invited yung buong mamamayan ng Oriental Mindoro ang mga tao para sa pagdeklara niya na tanggalin yung kasi although commemoration din yung 1 year na ng pagdedeklara niya ng state of calamity sa bayan ng Pola. Although dineklara nilip na ito ng gobernador pero sa bayan ng Pola hindi po tinatanggal kahit po yung fishing ban na tinanggal ng gobernador sa Oriental Mindoro pero sa kanilang bayan hindi po niya hindi po niya tinanggal yon dahil una wala na rin daw naman nga mahuling isda. Ikalawa, hindi naman daw ganun kung nalinis na yung mga langis. Sabi nga niya, hindi nga nakalutang yung mga langis na tumapon dyan sa karagatan ng Pola kundi lumulubog yung langis. At ang sinasabi pa nga po niya, kung dati doon sa isang lugar ay nakakahuli ng halagang 500 piso na isda, ngayon kung 100 o 50 pesos na lang ang mahuhuli doon sa lugar na dati ay sagana sa yaman dagat sa usapin ng isda. Kaya February 26 po parang sabi nga pagtanggal doon sa isang taong kalamidad yung calamity
yung state of calamity na dineklara niya ay tatanggalin na niya. Ililip na niya sa February 26. Ang inaano nga natin parang commemoration nung paggunita, pag-alala dun sa kanyang pagdedeklara ng state of calamity sa bayan ng Pola, sanhi nung oil spill at sinabayan pa nga ho nung ASF. Panahon, pagkat ito'y may hangganan. Imagine niyo po, pagkatapos mo ng pandemic, nagkaroon ng lockdown. Although, yung Pola ang kauna-unahan din nagdeklara. At paglip ng liquor ban. Tandang-tanda yan ng mga mamamayang mag-iinom ng bayan ng Mindoro. Ang Pola ang kauna-unahan nung naglip ng liquor ban sa buong Oriental Mindoro. Dahil naalagaan agad na bantayan yung pagpasok at paglabas ng mga may kaso doon ng dati ng COVID-19. Pero imagine niyo po yun hikaws din ho dyan. Kasi nung time na yan, yung 5 coastal barangay ay talaga pong hindi rin nakakalabas yun. Bawal ho talagang lumabas. At yung mga barangay. At tayo mga na taga-Kalapan, bago makapasok, kailangan may ipakita natin yung COVID-19 vaccine ID natin bago tayo makapasok dyan sa bayan ng Pola. Isip Imagine niyo ho, itong People's Initiative. At ito, sasabayan pa ho ng kick-off rally. Ano ba yung kick-off rally na gaganapin mamaya na bagong Pilipinas? Ito ba anti-chacha? Or pro People's Initiative? Labo-labo po ito. Tama. Tayo parang sabi nga ho natin kahapon, sabi nga ni Sir Ed, ego na lang yan. Pero yung mga yan, tuwa yan. Pabalat bunga na lang yan. Sila naman na may pasimuno sila. Sabi nga ni Nery Colmenares na chairperson ng Bayan Muna Party List. Parang organisado at may pondo itong People's Initiative. ang masamang managinip, kaya't Kung napanood nyo po yung interview, yung away-away, away-away kuno. Wag daw masyado, cool lang daw, cool. Sabi ng isang senadora. Cool lang at inaayos pa kung yung hearing, para bulat-latin kung sino ba ito nagpondo sa People's Initiative na ito. Kaya medyo imagine niyo po, yung 24 senators ay ayaw nitong charter change, Pero yung anak sa Congress, sila ho ang magkakaututan dila. Imagine niyo si Senator Robin Hood, sugod ng sugod. Dati yan ang nagsusulong at nagsasalita sa Senate at para ituloy itong charter change. Ngayon ay 24 senators daw ang tutol. Parang pag sinabi mo, dati okay ka dito, sangayon ka dito. Ngayon, bet ayaw mo dahil ang nagpasimuno ay yung Congress at hindi ma-honor, makakredito sa iyo. Ito ang mangyayaring People's Initiative. isip mo'y Good morning po. Good morning kay Kelly. Kay Sir Kelly Toquero. Kay former barangay captain ng Barangay Ilaya. Barangay Ilaya, Calapan City. Good morning. Good morning, Sir Kapitan Kelly Toquero ng Barangay Ilaya. Magandang umaga, Boss Kelly. Namimiss ko nito si Sir Kelly. Ito yung kaibigan natin na si simple-simple lang pero malalim. Kumusta, Sir Kelly? Wala na akong balita sa iyo. Pagkatapos mong Good morning kay Sir Kelly Toquero ng Barangay Ilaya, Calapan City.
natakluban yung natakluban ng PI ng People's Initiative yung proficiency level nung education para do sa math, science at English. Isip May plano daw naman yung secretary ng DepEd para dito sa proficiency level ng ng math, English at saka ng science hiling At binabati nila yung kanilang department dahil sa matagumpay na ng pondo. kasmoy Nawawala din po yung nawawala din po yung Intel Fund. Although tinanggal na po pala yung Intel Fund sa Department of Education na pinamumunuan ng Vice President Sara Duterte. At parang hinati-hati ho yung milyon-milyong Intel Fund sana para diyan sa DepEd ay tama naman ho yun. Hindi mo naman kailangan ng Intel Fund. May kailangan yan, nandiyan ang PNP, nandiyan ang defense, nandiyan yung mga department na dapat mong paglaanan. Nandiyan yung Coast Guard na ngayon ay patuloy ang sigalot ang pangangamkam ng China sa West Philippine Sea. Na pwede mong paglaanan ng Intel Fund na yan. Ba't baga naman ano sasabihin mo? Kailangan mo ng Intel Fund kasi meron kaming feeding. Meron kaming pag-monitor kung sino mga estudyante ang laging nagrarally. sa akin Halimbawa, feeding, tungkulin po ng DSWD. Yung mga yung mga nag-Intel sa mga aktivistang kabataan na nagrarally daw, kailangan daw nila ng Intel Fund. Tungkulin po ng PNP at saka AFP. Ang tungkulin po ng Department of Education ay matuto, mag-aral at hikayatin ng mga kabataan na matuto para sa susunod na henerasyon na sila naman magiging leader ng bansa natin. Hindi yung kung saan-saan po tayo, kumukuha tayo ng pondo, marang alam na sabi nga natin, nung last bago umupo ang Pangulo, ni-rechannel yung pondo ng Office of the President at dinala sa Office of the Vice President, ilang days lang ginastos yung almost 50 million. 11 days. Kaya wala na po. wala na po talagang pag-asenso. Kaya ako natutuwa dito kay former barangay captain na Kelly Cotocero ng Barangay Ilaya. Itong daliding nanawa sa politika. Itong taong ito, pero mahusay na kaibigan, mahusay na kasama ito, ito sana yung sinasabi nga ho natin Yung Department of Education, kailangang makapag-produce ka. Ang ayusin mo yung edukasyon. Kailangan makapag-produce ka ng bagong mga leader. Mga mahusay na leader para sa bansa natin, para sa mga darating pa mga henerasyon. Nabanggit ko ho ito kasi nung time na itong si Kapitan Kelly Toquero, ang kapitan ng Barangay Ilaya, at napakaganda ng pamamalakad niyan dyan. Batang-bata po yan. Tayo nga, nang hinayang tayo na ang dali niyang nanawa sa usapin ng politika. kulang sa'yo Tama din naman. Baka naman nakikita rin nga ng konting anomalya. Itong mga tao na going straight itong mga ito, siyempre, nananawa din ito. Nananawa at natatakot din. Ito, pastor din ito si former barangay captain Kelly Toquero. Huwag mong sayangin ang panahon pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan. Siyempre, good morning po. Good morning kay Romel Aguila ng Barangay Panikihan, Nauhan. Yan. Nag-i-invite ho kung tayo mapaginda sa kanila. Malapit daw ang kanilang bahay sa Barangay Hall. Ayaw mo, sir. At papasyal kami dyan pag may time, pag may dawi. At syempre, nagpapabati po. At nangungumusta na si Boss Jaes. Boss Jaes Ilaga
na pangunahing promotor at may-ari nitong 241 Game Farm sa Barangay Socorro. Bayan ng Socorro. Barangay, nasaan ba ang farm ito? Barangay Zone 4 at meron pa sa Barangay Bayuin na mga farm ito ho. mong sayangin Sa lahat ho ng interesado yan, hanapin nyo lang po si Sir, si Boss Jaes Ilaga ng bayan ng Socorro. Matatagpuan nyo po ito sa kanyang farm dyan sa Barangay Zone 4, Socorro. masama Malapit po doon sa, ang bayo niya, malapit ho doon sa Seventh-day Adventist Church. Ano ho? sumong Kaya kung sino man nung gustong ma-meet at makita yung farm nitong si Sir Jaes Ilaga, ay puntahan nyo na po or kontakin nyo na ho. parang Bibigay ko sa inyo mamaya ang kanyang number. lalaho. At syempre po, congrats din kay Ate Benya Dris Mendoza ng Barangay San Antonio sa nalalapit niyang kasal sa Huwes sa darating na January 30. Congrats po kay Ate Benya Dris Mendoza ng Barangay Nakoko, Calapan City. At syempre kay Kevin Dris Mendoza na lagi-laging nanonood sa ating programa, nakikinig at nanonood sa ating programa. Magandang umaga sa inyo dyan sa inyong barangay Nakoko, Calapan City. Tanggapin At nagpapabati rin itong si Paul. kasmoy Si Paul Dris Mendoza na ngayon ay sambang barko nakasakay ito ngayon. Pero lagi itong nanonood din sa atin. Magandang umaga sa iyo at ingat lagi sa sobrang lamig ng panahon. huwag mong Matindi yung yung Finland. Yung karagatan doon ay yelo, hindi makaalis yung mga barko at kailangan pa ng icebreaker sa unahan ng barko. Kailangan ng responde para makaalis yung barko. Yung ating sabi daw 9 days na stranded. Gawa nga hindi makaalis yung barko dahil nagyayelo yung karagatan. Kaya doon sa mga magdaragat, sa mga seaman, ay ingat-ingat po sa papatinding lamig. Ito ho ay bahagi na ng climate change, na itong global warming na nagaganap sa daigdig, na sabi nga natin, yung pagkabutas ng ozone layer ay hindi na po kayang tagpian yan ng basta na lamang show glue o epoxy. Ito ay ang paraan na lang po natin dyan ay malimita itong paggamit nitong mga gas na ito na nakakasira, itong carbon monoxide, itong carbon dioxide na nakakasira at patuloy pang papalaki ang pagkasira ng ozone layer. Ang kailangan lang malimita ang paggamit ito ay sino ba yung gumagamit at naglalabas itong mga carbon dioxide, carbon monoxide na ito ay yung mga first world country kagaya ng US. naginip kaya't bigyan mo ng Ang paraan na lang po, tree planting. Yun ho ang kailangan natin, para yung inire-release natin kahit kakaunti. Itong yung mga carbon monoxide, carbon dioxide na inire-release natin ay hindi kung tayo may mga puno, sila na yung mag-a-absorb muna niyan. At hindi dire-diretsong pupunta sa ozone layer. Tanda po natin ito yung ozone layer ho. Ito yung humaharang sa radiation, sa sobrang init sa radiation ng mula sa araw. Sila ho yung pinakapayong natin. Yung ozone layer ho, yun ang pinakapayong ng daigdig, ng mundo, ng daigdig, para hindi ho direct tumama yung radiation, yung init ng araw sa kalupaan o sa mga tao. At yan ho ay may butas.
may butas na. 1983 pa, may butas na. Na-monitor na may butas yan. Kaya ang solusyon ay magtanim. Ang kailangan natin, tree planting. Tapos, tuloy-tuloy ang ating panawagan na tree planting. Tuloy na magkaisa tayong labanan itong global warming. Pero tuloy-tuloy din ang mining. Yun po ang problema eh. Imagine niyo po, sa mining ha. Sa mining, marami kang puputulin puno, marami kang iguguhong bundok. Partikular sa Pilipinas. Ano pa ang silbi ng sinasabi nating tree planting? Kung tuloy-tuloy naman ang mining. Tayo, kailangan natin mag-tree planting para labanan itong global warming. Kaibigan na sa Paano naman si Muning na sang-ayon sa mining? panahon, pagkat ito'y may hangganan, buksan mo ang pintuan, kasama ng Bukas po, Monday, Makita-kita po tayo sa Monday. Wala na po tayong oras, Monday po, doon naman po sa programa nating Mabuhay Mindoro. Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli po, magandang umaga. At maraming salamat sa inyong pakikinig at panood sa ating programang Saktong-Sakto Lang. Ito po ang inyong lingkod, Omar Clergo. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa kalikasan, sa bayan at mamamayan. Magandang umaga po.